May umiiyak sa dilim. Iyon ang unang napansin ni Elias Cruz. Hindi ito malakas. Hindi ito isang hagulgol na puno ng galit. Ito ay isang tunog na mahina, pira-piraso, at tila ba sinusubukang itago sa sarili. Ang uri ng pag-iyak na para lamang sa gabi, kung kailan walang sino mang nakakakita. Ang tunog na yon ay hindi nababagay sa lugar na ito. Nakatayo si Elias sa bukana ng opisina ng CEO sa ika-42 na palapag ng De Leon Tower. Ang sahig ay gawa sa itim na marmol na kumikinang, sumasalamin sa libu-libong ilaw ng Makati na parang mga bituing nahulog mula sa langit. Ang amoy ng hangin ay pinaghalong mamahaling leather, banayad na pabango ng babae, at ang hindi maipaliwanag na amoy ng pera. Dito, sa kaharian ng kapangyarihan, ang tanging tunog na dapat marinig ay ang pag-click ng mga ballpen sa mga kontrata, ang pag-ring ng mga teleponong nagdadala ng balita tungkol sa milyon-milyong piso, o ang mahinang ugong ng aircon na nagpapanatili sa lahat ng bagay na malamig at walang emosyon. Hindi tunog ng isang pusong nababasag. Biglang nag-vibrate ang luma niyang cellphone sa kanyang bulsa. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Elias, mas malamig pa sa hanging ibinubuga ng aircon. Hindi na niya kailangang tingnan kung sino yon. Alam niya, "Anak, wala na yung gamot mo para sa isang linggo." Sabi ni Aling Nena sa butika, tumaas na naman daw ang presyo. Iyon ang text ng nanay niya kanina, bago pa man mangyari ang lahat ng ito. Bago pa tumunog ang pulang alarma, bago pa siya halos kaladkarin ng supervisor niya papunta rito. Muli, narinig niya ang mahinang hikbi mula sa kadiliman sa dulo ng kwarto. Isang tao na napapaligiran ng lahat ng karangyaan sa mundo ay umiiyak. At siya, na walang anumang maipagmamalaki, kundi ang pagmamahal sa kanyang ina, ay hindi man lang makabili ng gamot na magbibigay dito ng ginhawa. Ang buhay ay isang malupit na biro. "Elias, bilisan mo dyan." Ang boses ni Mang Jun, ang kanilang maintenance supervisor, ay umaling-awngaw mula sa kanyang walkie-talkie. May tumutulo daw galing sa bintana. Dahil sa lakas ng ulan, baka mabasa yung mga importanteng gamit ni Ma'am. Lagot tayo. "Opo, sir. Papunta na po." Sagot niya, kahit na nasa loob na siya ng opisina. Pinatay niya ang walkie-talkie at huminga ng malalim. Ang trabaho niya ay simple lang, maglinis. Panatilihing makintab ang sahig, walang alikabok ang mga mesa, at walang bakas ng kahit anong dumi. Ang isang janitor ay dapat hindi nakikita at hindi naririnig. Isa lamang siyang anino na nag-aayos ng mga bagay na hindi napapansin ng mga taong nagmamay-ari ng mundo. Pero ngayon, ang anino ay napilitang pumasok sa pinakabanal na lugar ng gusali. Dahan-dahan siyang humakbang, bit-bit ang kanyang mop at isang timba. Ang bawat tapak ng kanyang rubber shoes sa marmol na sahig ay parang isang malakas na dagundong sa katahimikan. Sinundan niya ang pinanggagalingan ng tunog ng pag-iyak na ngayon ay mas malinaw na. Nagmumula ito sa malaking mesa sa gitna, kung saan nakatayo ang isang upuang gawa sa leather na kasing laki ng isang trono. Nakita niya ang pinagmumulan ng problema. Dahil sa lakas ng hangin at ulan, may tubig na pumapasok mula sa gilid ng floor-to-ceiling na bintanang salamin. Isang maliit na sanaw na ng tubig ang nabuo sa sahig, papalapit na sa mga wire ng isang nakapatay na computer. Kailangan niyang kumilos ng mabilis. Ngunit habang papalapit siya, natigilan siya. Sa likod ng malaking upuan, may isang anino. Isang babae. Nakaupo ito sa sahig. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang mamahalin nitong blazer ay nakasampay lang sa upuan at ang natira na lang ay isang simpleng itim na bestida. Ang kanyang mahabang buhok ay bahagyang magulo. Ito si Ma'am Sabrina De Leon, ang CEO, ang reyna ng turing ito, ang reynang umiiyak. Sinubukan ni Elias na maging mas maingat. Ayaw niyang gulatin ito. Ayaw niyang malaman nito na may nakakakita sa kanya sa sandali ng kanyang kahinaan.
Para sa mga taong tulad ni Ma'am Sabrina, ang kahinaan ay isang kasalanan. Maingat niyang inilapag ang timba. Ngunit sa kanyang pagmamadali, sumabit ang dulo ng hawakan ng mop sa gilid ng isang maliit na mesa. Clang! Ang tunog ng metal na tumama sa salamin ay parang putok ng baril sa loob ng silid. Agad na natigil ang pag-iyak. Sa isang iglap, ang anino ay tumayo. Mabilis na bumukas ang ilaw mula sa screen ng isang cellphone at ang liwanag nito ay tumama sa mukha ng babae. Nakita ni Elias ang lahat, ang namumugto nitong mga mata, ang mga bakas ng luha sa kanyang pisngi at ang ekspresyon ng matinding pagkagulat at hiya. Nahuli siya. Nahuli niya ang pinakamakapangyarihang tao sa gusali sa pinakahinang sandali nito. Naramdaman ni Elias ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Ito na. Ito na ang katapusan ng trabaho niya. Sir, Ma'am, pasensya na po, nauutal niyang sabi, kasabay ng mabilis na pagyuko. May tumutulo lang po. Inutusan lang po ako ni Mang Jun na. Hindi niya natapos ang sasabihin niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Inaasahan na niya ang sigaw, ang galit, ang utos na, "Get out!" Pero wala siyang narinig kundi katahimikan. Sumilip siya. Nakatayo pa rin si Sabrina De Leon, hindi gumagalaw. Ang cellphone sa kamay niya ay nanginginig din. Hindi galit ang nakita niya sa mga mata nito, kundi isang bagay na mas malala pa. Kahihiyan. Para siyang isang batang na huling gumagawa ng isang bagay na ipinagbabawal. Hindi nagsalita si Elias. Sa halip, lumapit siya sa isang maliit na upuan na natumba malapit sa bintana. Marahil ay nasipa ito ni Ma'am Sabrina sa kanyang pag-upo sa sahig. Dahan-dahan niya itong itinaas at inayos. Isang simpleng kilos ng pag-aayos sa gitna ng kaguluhan. Pagkatapos, tumingin siya hindi sa babae, kundi sa bintana, kung saan humahampas ang malakas na ulan. "Ma'am," sabi niya sa pinakamahinang boses na kaya niya, kung gaano kalakas ang ulan sa labas, minsan ganoon din kalakas sa loob ng puso ng tao. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang mga salitang iyon. Siguro sa sarili niyang karanasan, siguro sa pagod at lungkot na matagal na niyang kinikimkim. Iyon lang, at tumalikod na siya para kunin ang mop at simulan ang paglilinis. Iyon ang tamang gawin, ang umakto na parang walang nakita, walang narinig. Bumalik sa pagiging isang anino. Nagsimula na siyang maglakad palayo nang marinig niya ang boses nito. Mahina, pero malinaw. Teka, huminto siya. Nakatalikod pa rin. Narinig niya ang paghakbang nito papalapit. Inaasahan niya ang utos na umalis na, pero ang tanong nito ang nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. "Ano ang pangalan mo?" "The projected third quarter revenue shows a 14% increase, Ma'am CEO. If we maintain this momentum, the IPO will be the largest in the financial sector's history." Ang boses ni Mr. Tan, ang Chief Financial Officer, ay parang isang malayong ugong sa pandinig ni Sabrina. Nakaupo siya sa dulo ng isang mahabang mesa na gawa sa mahogany, napapaligiran ng mga taong nakasuot ng mamahaling damit at nagsasalita tungkol sa bilyon-bilyong piso. Ito ang mundo niya. Isang mundo ng mga numero, porsyento, at walang katapusang mga pagpupulong. Pero sa isip niya, nasa ika-42 na palapag pa rin siya sa gitna ng dilim habang umuulan sa labas. Kung gaano kalakas ang ulan sa labas, minsan ganun din kalakas sa loob ng puso ng tao. Napatingin siya sa bintanang salamin ng conference room, maaraw sa labas. Ang mga gusali ng Makati ay matatag na nakatayo sa ilalim ng asul na langit. Walang bakas ng unos ng nakaraang gabi. Pero sa loob niya, umuulan pa rin. "Ma'am De Leon?" Napapitlag si Sabrina at napagtantong lahat ng mata sa silid ay nakatuon sa kanya. Naghihintay sila ng kanyang desisyon, ng kanyang salita. Ngumiti siya. Ang ngiting sanay na siyang isuot. Ang ngiting ginagamit niya para sa mga magazine at press conference. Malamig, kontrolado, perpekto. "Excellent work, Mr. Tan.
I want the final projections on my desk by tomorrow morning. Meeting adjourned. Tumayo ang lahat. Nagsimula na naman ang mahihinang bulungan at pag-click ng mga sapatos sa sahig. Ito dapat ang kanyang tagumpay. Siya ang reyna sa turing ito. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya na para siyang isang impostor. Ang tanging totoong naramdaman niya sa loob ng 24 na oras ay ang kahihiyan ng may isang taong nakakita sa kanyang umiiyak at ang kakaibang pakiramdam ng pagiging naiintindihan. Ano ang pangalan mo? Tanong niya kagabi. Elias po, ma'am. Elias Cruz. Elias. Kinagabihan, hindi umuwi si Sabrina sa oras. Karaniwan, isa siya sa mga unang umaalis. Dala-dala ang trabaho sa kanyang penthouse. Ngunit ngayon, nanatili siya. Nagkunwari siyang may binabasang mga dokumento, ngunit ang mga mata niya ay laging sumusulyap sa salaming pinto ng kanyang opisina. Nag-aalas 8 na ng gabi nang marinig niya ang mahinang tunog ng cart ng janitor sa labas. Pumasok si Elias. Nagulat ito nang makita siya at agad na yumuko. Good evening po, ma'am. Pasensya na po sa abala. Akala ko po umuwi na kayo. It's okay, sabi ni Sabrina. Sinisikap na maging kaswal ang kanyang boses. May tinatapos lang ako. Tumangulang si Elias at nagsimulang maglinis sa kabilang dulo ng silid. Maingat na hindi gumawa ng anumang ingay. Tahimik, hindi nakikita. Isang anino. Hindi alam ni Sabrina kung bakit niya ginawa yon, pero nagsalita siya. Kumain ka na ba? Natigilan si Elias. Hawak ang basahan. Tumingin ito sa kanya, naguguluhan. Po? Ang sabi ko. Kung kumain ka na. Ulit niya. Naramdaman niya ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Ano ba itong ginagawa niya? May natirang pagkain mula sa lunch meeting kanina. Sayang naman kung itatapon. Gusto mo? Ang pag-aalangan sa mukha ni Elias ay dahan-dahang napalitan ng isang nahihiyang namungiti. Nako ma'am, salamat po. Pero nakakahiya naman po. Hindi. Seryoso ako. Tumayo siya at kinuha ang isang paper bag mula sa gilid ng kanyang mesa. Huwag mo nang tanggihan. Nag-atubili ito sandali. Pagkatapos ay dahan-dahang kinuha ang paper bag. Salamat po talaga ma'am. Malaking tulong na po ito. Tumangulang si Sabrina at bumalik sa kanyang upuan. Nagkunwaring nagbasa muli. Pero sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niyang binuksan ni Elias ang lalagyan. Adobo. Paborito po ito ng nanay ko. Mahinang sabi ni Elias na tila kinakausap ang sarili. Masarap ba siyang magluto? Tanong ni Sabrina, hindi na napigilan ang sarili. Ngumiti si Elias at sa pagkakataong yon, nawala ang lahat ng pagod sa kanyang mukha. Sobra po, ma'am. Lalo na po yung adobo niya. Iyon po ang laging nagpapagaling sa kanya kapag may sakit siya. Naging simula iyon. Ang mga sumunod na gabi ay nagkaroon ng bagong ritual. Mananatili si Sabrina, darating si Elias. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, magkakaroon sila ng ilang minutong pag-uusap, mga ninakaw na sandali. Nalaman ni Sabrina na ang ina ni Elias ay dating guro sa isang pampublikong paaralan at pangarap nitong makapagtayo ng isang maliit na library para sa mga bata sa kanilang lugar. Nalaman niyang mahilig si Elias sa mga lumang pelikulang Pilipino. Nalaman niyang natatakot ito sa butiki. Isang gabi, habang nagpupunas si Elias ng salamin, nakikita ni Sabrina ang sarili niyang refleksyon. Nakangiti siya. Hindi ito ang nangiti na ibinibigay niya sa mga kamera o sa mga kasosyo sa negosyo. Ito ay isang ngiting naramdaman niya mula sa dibdib, umakyat hanggang sa kanyang mga labi. Isang totoong nangiti. Kinabukasan, gumawa siya ng isang bagay na hindi niya dapat ginawa. Tinawagan niya ang HR department. Miss Reyes, this is Sabrina De Leon. I need you to pull up an employee file for me, discreetly. Of course, ma'am. Sino po sila? Elias Cruz, from the maintenance department. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. Okay po, ma'am.
Ipapasa ko po sa inyo through a secure email. Pagkatapos ng tawag, napasandal si Sabrina sa kanyang upuan. Alam niyang lumalagpas na siya sa isang hangganan, ngunit hindi niya mapigilan ang sarili. Gusto niyang malaman kung sino ang lalaking nagawang magbigay sa kanya ng kapayapaan sa loob lamang ng ilang minutong pag-uusap. Hindi niya namalayan, ang pinto ng opisina ni Victor Ramos sa kabilang hallway ay bahagyang nakabukas. Nang gabing iyon, habang masayang nagkukwentuhan sina Sabrina at Elias tungkol sa isang nakakatawang pusa na nakita ni Elias sa labas, dumaan si Victor sa hallway. Huminto ito. Mula sa siwang ng pinto, nakita niya ang lahat. Nakita niya ang CEO ng De Leon Corporation, ang babaeng kilala sa pagiging kasing lamig ng yelo na nakangiti ng malapad habang kausap ang isang janitor. Ang nangiting iyon. Isang ngiting hindi pa niya kailanman nakita mula dito. Ang magiliw na ekspresyon sa mukha ni Victor ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang bagay na madilim at mapanuri. Dahan-dahan siyang tumalikod, maingat na hindi gumawa ng ingay. Pagpasok niya sa kanyang sariling opisina, kinuha niya ang kanyang cellphone. Isang numero lang ang tinawagan niya. May nahanap na akong pwedeng gamitin, sabi ni Victor sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Oras na para simulan ang plano. Nagbago na ang pakiramdam ng ikaparamdendo na palapag para kay Elias. Dati, ito ay isang lugar na malamig at dayuhan, isang paalala sa lahat ng bagay na hindi niya kailanman maaabot. Ang bawat muebles na pinupunasan niya, bawat sahig na pinapakintab niya, ay pag-aari ng isang mundong hindi siya kabilang. Ngayon, ang ika-47 na palapag ay naging isang lugar ng paghihintay, isang lugar ng pag-asa. Ang gabi-gabing paglilinis niya sa opisina ng CEO ay hindi na isang simpleng trabaho. Ito na ang pinakahihintay niyang bahagi ng araw. Ang ilang minutong pag-uusap nila ni Ma'am Sabrina ay parang isang basong tubig sa gitna ng isang disyerto. Pinapawi nito ang kanyang pagod at binibigyan siya ng lakas. Isang gabi, naabutan niyang nag-aayos na ng gamit si Ma'am Sabrina, tila pauwi na. Nakaramdam siya ng kaunting lungkot, walang kwentuhan ngayong gabi. Ngunit bago ito umalis, may iniabot itong isang maliit na paper bag sa kanya. May nagpadala ng pagkain sa opisina kanina. Sabi nito, medyo umiiwas ng tingin. Masyadong marami. Iuwi mo sa nanay mo. Napakurap si Elias, nakatingin sa paper bag. Nako ma'am, wag na po. Sobra-sobra na po yung kabaitan ninyo. Kunin mo na. Medyo mariin na sabi nito. Utos yan. Ngunit may isang maliit na ngiti sa gilid ng mga labi nito. Wala nang nagawa si Elias kundi tanggapin. Salamat po, Ma'am Sabrina. Pag-uwi niya, binuksan niya at ng nanay niya ang lalagyan. Tinola. Mainit pa. Ang amoy ng luya at papaya ay pumuno sa kanilang maliit na kusina. Ang bait naman pala ng boss mo, anak. Sabi ng nanay niya habang humihigop ng sabaw. Parang anghel. Ngumiti lang si Elias. Hindi alam ng nanay niya ang kalahati nito. Hindi nito alam kung paano nagliliwanag ang mukha ni Ma'am Sabrina kapag nagkukwento ito tungkol sa aso niya noong bata pa siya. O kung paano ito tumawa nang malakas ng ikwento ni Elias ang tungkol sa kapitbahay nilang nahulog sa kanal. Para kay Elias, si Ma'am Sabrina ay hindi isang CEO. Isa siyang tao. Isang taong marahil ay nalulungkot din, katulad niya. Kinabukasan, habang naghihintay siya sa service elevator, may isang lalaking nakasabay sa kanya. Matangkad ito, nakasuot ng mamahaling suit at may suot na relo na mas mahal pa yata sa bahay nila. Nakilala niya ito. Si Sir Victor Ramos, isa sa mga big boss ng kumpanya. Agad na yumuko si Elias. Good afternoon po, sir. Ngumiti si Sir Victor sa kanya, isang nangiting tila napakabait. Ikaw si Elias, di ba? Maintenance. Nagulat si Elias. Paano siya nakilala nito? Opo, sir.
I've heard good things about you, sabi ni Sir Victor, sumasandal sa dingding ng elevator. Masipag ka raw. Si Ma'am Sabrina mismo ang nagsabi. Parang may kung anong mainit na dumaloy sa dibdib ni Elias. Talaga po, sir? Oo. Tumango si Sir Victor. Mahalaga sa kanya ang mga taong matapat at masisipag. Kamusta na pala ang nanay mo? Narinig kong may sakit daw siya. Lalong nagulat si Elias. Medyo mabuti na po, sir. Salamat po sa pag-aalala. Good to hear. Bumukas ang pinto ng elevator. Bago lumabas si Sir Victor, tinapik nito ang kanyang balikat. Keep up the good work, Elias. The company needs people like you. Naiwan si Elias sa loob ng elevator tulala. 2 big boss sa loob ng 1 linggo ang pumansin at naging mabait sa kanya. Para bang biglang nagkaroon ng kulay ang dati niyang kulay abo na mundo. Ang hindi niya alam, pagpasok ni Victor Ramos sa kanyang opisina, ang mabait na ngiti nito ay naglaho. Umupo ito sa harap ng kanyang computer at binuksan ang isang program na para lamang sa mga high-level executive, ang Employee Access and Security Monitoring System. Hinahanap niya ang pangalan. Elias Cruz, Employee ID 7492. Sa ilang pag-click lang, binago niya ang access level ng ID ni Elias. Binigyan niya ito ng temporary, untraceable access sa isang folder na hindi nito dapat makita, ang IPO Initial Data Folder. Pagkatapos, binuksan niya ang isa pang window at nagsimulang gumawa ng isang pekeng bank transfer record. Isang transfer mula sa isang kilalang karibal na kumpanya patungo sa isang bagong bukas na bank account. Isang bank account na nakapangalan kay Elias Cruz. Kinagabihan, mas masaya at mas magaan ang pakiramdam ni Elias kaysa dati. Ikinuwento niya sa nanay niya ang tungkol kay Sir Victor. Nakikita mo, anak? Sabi ng ina niya habang hinahaplos ang kanyang buhok. Kapag mabuti ka, babalik sa iyo ang kabutihan. Huwag kang mag-alala. Malalampasan din natin lahat ng ito. Napangiti si Elias. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naniwala siyang totoo yon. Habang nagpapahinga siya bago pumasok sa trabaho, tiningnan niya ang kanyang cellphone para magbasa ng balita. May nakita siyang isang bagong email. Mula iyon sa HR department ng De Leon Corp. Kinakabahang binuksan niya ito. Nakasaad doon na dahil sa kanyang exceptional performance and dedication to his duties, siya ay tatanggap ng one-time productivity bonus na nagkakahalaga ng 20,000 piso na idineposito na sa kanyang payroll account. 20,000 piso. Halos malaglag niya ang kanyang cellphone. Iyon ay sapat na para sa gamot ng nanay niya sa loob ng 2 buwan. Napasigaw siya sa tuwa. Sigurado siyang may kinalaman dito si Ma'am Sabrina o marahil si Sir Victor. Ang mga anghel sa buhay niya, hindi niya alam na ang perang yon ay hindi isang biyaya. Ito ang simula ng patibong. An emergency board meeting? Iyon ang unang reaksyon ni Sabrina nang tawagan siya ng kanyang sekretarya. Tungkol saan? May problema ba sa mga investor? Hindi po malinaw, ma'am. Si Sir Victor Ramos po ang nagpatawag. Napabuntong hininga si Sabrina. Isang abala sa kanyang napakaabalang araw. Pumasok siya sa conference room, handa nang makinig sa kung anumang problemang dala ni Victor. Pero ang naabutan niya ay hindi isang ordinaryong pagpupulong. Lahat ng miyembro ng board ay naroon na, nakaupo sa paligid ng mahabang mesa. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Ang hangin sa loob ng silid ay mabigat at malamig. At sa harap, nakatayo si Victor Ramos sa tabi ng isang malaking screen. Ang kanyang mukha ay may ekspresyon ng pekeng pag-aalala. Thank you for coming, simula ni Victor. Ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan. I apologize for the short notice, but this is a matter of utmost urgency and security. Napataas ang kilay ni Sabrina. Victor, ano ito? Hindi siya sinagot ni Victor. Sa halip pinindot nito ang isang remote. Ang screen sa likod niya ay umilaw. Ipinapakita ang isang bagay na nagpatigil sa paghinga ni Sabrina. Isang security log. At sa tabi nito,
ang pangalan at litrato ni Elias Cruz. As you all know, patuloy ni Victor, ang data para sa ating nalalapit na IPO ay ang pinakakritikal na asset ng kumpanyang ito. It is protected by the highest level of security. Ngunit sa aming lingguhang security audit, may natuklasan kaming isang malubhang breach. Ipinakita sa screen ang isang log ng access. Ang employee ID 74992, ang ID ni Elias, ay naitalang pumasok sa restricted server kung saan nakalagay ang IPO data. Nangyari ito ng madaling araw, 3 araw na ang nakalipas. Imposible, mahinang sabi ni Sabrina. Isang janitor? Anong gagawin niya sa data na yan? Hindi niya maiintindihan yan. Iyon din ang inisip ko noong una, Sabrina. Malungkot na sabi ni Victor na tila ba ayaw niyang maniwala sa kanyang sariling ebidensya. Kaya naghukay kami ng mas malalim. Isang bagong imahe ang lumitaw sa screen, isang bank statement. At sa listahan ng mga transaksyon, may isang entry na nagkakahalaga ng 20,000 piso. Ang nagpadala, isang Shell Corporation na pag-aari ng pinakamalaki nilang karibal sa industriya. Ang pangalan sa account, Elias Cruz, ang 20,000 piso, ang productivity bonus. Naramdaman ni Sabrina na nanlamig ang kanyang buong katawan. Isang patibong. This is ridiculous! Malakas na sabi ni Sabrina na patayo. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Kilala ko ang taong yan. Hindi niya gagawin ito. Talaga bang kilala mo siya, Sabrina? Tanong ni Victor. Ang boses niya ay puno ng awa. O isa lang siyang janitor na binibigyan mo ng natirang pagkain tuwing gabi? Natigilan si Sabrina. Alam niya. Paano niya nalaman? Ang ibang miyembro ng board ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga tingin ay nagpapalipat-lipat mula kay Sabrina patungo sa screen. Ma'am CEO, sabi ni Mr. Tan, ang CFO. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang ebidensya ay malinaw. Kung malalaman ito ng publiko bago ang IPO, masisira tayo. Kailangan nating kumilos ng mabilis at desidido. Kaya ninyo ako pinapunta rito? Galit na tanong ni Sabrina. Para panoorin ninyo akong sirain ang buhay ng isang inosenteng tao? Ginagawa namin ito para protektahan ang kumpanya. Matigas na sabi ng isa pang miyembro. Ang kumpanyang iniwan sa iyo ng iyong ama. Ang pagbanggit sa kanyang ama ay parang isang suntok sa sikmura ni Sabrina. Call security, utos ni Victor sa kanyang assistant. Huwag! Sigaw ni Sabrina. Ngunit huli na ang lahat. Ang sumunod na nangyari ay parang isang masamang panaginip. 2 malalaking security guard ang pumasok sa opisina. Tinanong ni Victor kung saang area naka-assign si Elias sa oras na yon. Ang sagot, sa main lobby. Dalhin ninyo siya rito, utos ni Victor. Victor, wag mong gawin to. Pakiusap ni Sabrina, ang kanyang boses ay nanginginig na. Pero nginisian lang siya ni Victor, isang ngiting puno ng tagumpay. Naglakad sila palabas ng conference room, patungo sa balcony na kung saan tanaw ang buong main lobby. Mula sa itaas, nakita ni Sabrina si Elias na masayang nagpupunas ng sahig, humuhuni pa ng isang lumang kanta. Pagkatapos, nakita niyang nilapitan ito ng 2 security guard. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ni Elias. May sinabi ang mga guard. Umiling si Elias. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng takot. Sinubukan niyang pumalag nang hawakan siya ng mga guard sa braso. Pilit siyang kinaladkad palabas ng gusali sa gitna ng lobby, kung saan lahat ng empleyado na papasok at palabas ay nakatingin. Ang mga bulungan ay naging malakas na usapan. Ang mga tingin ay naging mapanghusga. Sa gitna ng lahat ng yon, tumingala si Elias. Nagtama ang kanilang mga mata. Siya, na nakatayo sa itaas, ligtas at makapangyarihan. Siya na nasa ibaba, inaakusahan at hinahamak. Nakita niya ang lahat sa mga mata nito. Ang pagkalito, ang sakit, at ang isang tanong na walang salitang namutawi.
Bakit? Gusto ni Sabrinang sumigaw. Gusto niyang bumaba at sabihing itigil nila. Ngunit ang kanyang mga paa ay parang ipinako sa sahig. Ang mga tingin ng board members sa kanyang likuran ay parang mga kadenang pumipigil sa kanya. Nanatili siyang tahimik, isang reynang walang kapangyarihan sa sarili niyang kaharian, habang pinapanood niyang kaladkarin palabas ang nag-iisang taong nagparamdam sa kanya na siya ay tao. Nang mawala na si Elias sa paningin at ang lobby ay unti-unting bumabalik sa normal, lumapit si Victor sa kanyang tabi. Minsan ang dumi. Kailangang walisin palabas, Ma'am CEO. Bulong nito, ang boses niya ay puno ng lason. Katulad ng ama mo, mahina ka sa pagpili ng tao. Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Sabrina ay mas nakakabingi kaysa sa sigawan. Nakatayo siya sa harap ng malaking bintanang salamin, nakatanaw sa abalang syudad sa ibaba. Ang mga sasakyan ay parang mga langgam, ang mga tao ay parang mga tuldok. Mula sa ikapaparantaydo na palapag, lahat ay mukhang maliit at walang halaga. Ganoon din marahil ang tingin nila kay Elias, isa lamang maliit at walang halagang tuldok. Ang imahe ni Elias habang kinakaladkad palabas ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang tingin sa mga mata nito, isang tingin ng pagtataka at sakit, ay parang isang punyal na nakatarak sa kanyang dibdib. Hindi siya naniniwala. Hindi niya kayang maniwala. Ang lalaking ikinuwento sa kanya ang pangarap ng kanyang ina. Ang lalaking natatakot sa butiki. Ang lalaking nagparamdam sa kanya ng nangiti na matagal na niyang kinalimutan. Hindi magnanakaw. Pero ang sinabi ni Victor, katulad ng ama mo, mahina ka sa pagpili ng tao. Napapikit si Sabrina. Bigla, wala na siya sa makintab niyang opisina. Bumalik siya sa nakaraan. 15 taong gulang siya noon, nakatayo sa labas ng isang katulad na conference room. Sa loob, dinig na dinig niya ang sigawan. Ang boses ng kanyang ama, puno ng galit at sakit. At ang boses ng isang lalaking tinuring niyang pangalawang ama. Ang pinakamatalik na kaibigan at kasosyo nito, ang taong laging nagdadala sa kanya ng tsokolate. Si Tito Robert. Paano mo nagawa sa akin to, Robert? Sigaw ng ama niya. Kumpare kita. Pamilya ang turing ko sa'yo. Negosyo lang to, Ricardo. Sagot ng malamig na boses. Mas magaling lang akong maglaro. Nang araw na yon, nawala ang lahat sa kanila. Ang kumpanyang itinatag ng kanyang ama, mula sa wala ay napunta sa kamay ng taong pinagkatiwalaan nito ng husto. Ang kanyang ama ay hindi na nakabangon mula sa pagkakanulo na iyon. Pagkalipas ng 1 taon, namatay ito dahil sa atake sa puso. Dala-dala ang isang pusong basag. Ang pangalan ng taong iyon, Roberto Ramos, ang ama ni Victor. Kaya pala may kakaibang apoy sa mga mata ni Victor tuwing nakikita siya nito. Hindi lang ito simpleng kompetisyon. Ito ay isang alitan na nag-ugat pa sa nakaraan. At si Elias ay isa lamang piyesa sa laro ni Victor. Isang pawn na isinakripisyo para ma-checkmate ang reyna. Biglang tumunog ang telepono sa kanyang mesa. Ang sekretarya niya. Ma'am, nasa linya po si Mr. Chua, isa sa mga board members. Huminga ng malalim si Sabrina bago sagutin. Hello, Albert. Sabrina, sabi ng boses sa kabilang linya. Seryoso ito. Walang halong biro. I hope you understand what you need to do. Ang IPO na ang bahala. Huwag mong hahayaang masira ang lahat dahil sa isang janitor. The board is watching you. Don't be stupid. Don't be stupid. Mahina ka sa pagpili ng tao. Ang mga salita ay umaling-awngaw sa kanyang ulo. Pagkababa ng telepono, sinubukan niyang tawagan ang numerong ibinigay sa kanya ni Elias minsan. Nang tanungin niya kung paano makokontak ang maintenance kung may emergency. Ngunit hindi na ito makontakt. Marahil ay kinuha na ng kumpanya ang SIM card kasama ng ID niya. Napasabunot siya sa kanyang buhok, 1 kilos na hindi niya kailanman ginagawa. Ang perpektong ayos niya ay nagulo.
Ang malamig niyang postura ay gumuho. Sa loob ng opisinang ito, siya ang batas. Siya ang kapangyarihan. Ngunit sa sandaling ito, naramdaman niya na siya ay isang bilanggo. Nakakulong sa pangalan ng kanyang ama. Nakakulong sa mga inaasahan ng lahat. Nakakulong sa sarili niyang takot na magkamali ulit, na magtiwala ulit. Napaupo siya sa sahig, sa mismong lugar kung saan niya nakita si Elias nung gabing umuulan. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, katulad ng ginawa niya noon. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Gusto niyang umiyak, gusto niyang sumigaw, ngunit walang luhang lumabas dahil ang reyna ay hindi umiiyak kung saan may makakakita sa kanya. Kahit na ang tanging nakakakita lang ay ang sarili niyang refleksyon sa salamin. Biglang may tumunog sa kanyang laptop. Isang email notification. Hindi niya sana papansinin, ngunit ang subject line ay nakakuha ng kanyang atensyon. Mula ito kay Art Figueroa, ang pinuno ng kanilang IT department. Isa si Art sa mga pinakaunang empleyado ng kanyang ama. Isang taong nanatiling tapat sa pamilya De Leon. Ang subject, may mali dito. Mabilis na binuksan ni Sabrina ang email. Walang nakasulat sa body. Mayroon lang isang naka-attach na file, isang zip file na protektado ng password. Pagkalipas ng ilang segundo, dumating ang isang text message mula kay Art. Password? Ang paboritong kanta ng papa mo. Agad na na-type ni Sabrina ang salitang My Way sa password field. Bumukas ang file. Naglalaman ito ng mga hilera ng code at data analysis na hindi niya maintindihan. Ngunit may isang linyang naka-highlight sa pula. Isang linyang naintindihan ng kahit sinong hindi tech-savvy. File creation, timestamp, 10:26:03:45 a.m. Alleged security breach timestamp, 10:26:03:30 a.m. Ang ebidensya ay nilikha 15 minuto matapos mangyari ang sinasabing krimen. Imposible. Ang biyahe pauwi mula Makati patungong Quezon City ay ang pinakamahabang biyahe sa buong buhay ni Elias. Nakasakay siya sa isang bus na puno ng tao. Ngunit pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa buong mundo. Bawat bulungan, bawat tawanan mula sa ibang pasahero ay parang isang pangungutya sa kanya. Nakayuko lang siya, nakatingin sa kanyang mga luma at gastadong sapatos. Ang mga sapatos na naglakad sa makintab na sahig ng De Leon Tower nang may dangal kahapon ay siya ring mga sapatos na kinaladkad palabas na parang isang kriminal ngayon. Ang kahihiyan ay parang isang makapal at mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Halos hindi siya makahinga. Pagdating niya sa kanilang eskinita, naramdaman niya agad ang pagbabago. Ang mga kapitbahay na dati ay masayang bumabati sa kanya ay biglang tumatahimik pagdaan niya. Ang mga nagkukumpulang tsismosa sa tindahan ni Aling Nena ay nag-iwasan ng tingin. Ang balita ay mas mabilis pang kumalat kaysa sa apoy. Sa maliit na mundong ito, siya na ngayon ang magnanakaw. Ang kahihiyan ng kanilang lugar. Pagbukas niya ng pinto ng kanilang bahay, ang unang bumungad sa kanya ay ang tunog ng ubo ng kanyang ina. Nakahiga ito sa sopa, balot ng kumot at mukhang mas nanghina kaysa kaninang umaga. Nay, dahan-dahang iminulat ng ina niya ang kanyang mga mata. Sinubukan nitong ngumiti, ngunit halatang pilit. Anak, anong nangyari? May tumawag dito kanina. Taga-opisina mo raw. Tinanggal ka na daw sa trabaho? Umupo si Elias sa sahig, sa tabi ng sopa. Hindi niya kayang tumingin ng diretso sa mga mata ng kanyang ina. Opo, Nay. Hinawakan ng nanay niya ang kanyang kamay. Ang balat nito ay mainit dahil sa lagnat. May sinabi silang hindi maganda tungkol sa'yo, pero hindi ako naniniwala. Tinitigan siya nito. Ang kanyang mga mata, kahit pagod, ay puno ng tiwala. Anak, kilala kita. Hindi mo gagawin yun. Sa sandaling iyon, bumigay na si Elias. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod na pumatak. Yumakap siya sa payat na katawan ng kanyang ina at umiyak na parang isang bata. Walang salita,
Walang paliwanag. Tanging ang pag-iyak lamang ng isang taong inalisan ng lahat. Kinabukasan, lumala ang ubo ng kanyang ina. Ang stress at sama ng loob ay nagpalubha sa kanyang karamdaman. Alam ni Elias na kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang makahanap ng bagong trabaho, kahit ano. Ngunit ang bawat pintong kanyang kinatok ay nagsasara. Ang kanyang pangalan ay tila na sa isang itim na listahan. Kahit sa mga construction site, tinatanggihan siya. Ang mantsa ng pagiging magnanakaw mula sa isang malaking korporasyon ay mahirap burahin. Pag-uwi niya ng hapong iyon, pagod at walang pag-asa, nakita niya ang isang tumpok ng mga resibo at hospital bills sa ibabaw ng kanilang maliit na mesa. Kulang pa sila sa bayad. Malapit nang maubos ang mga gamot. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Ang desperasyon ay nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang pag-asa. Maya-maya, may kumatok sa kanilang pinto. Isang lalaking nakapormal na damit, may dalang kamera, at may ngiting parang bawitre. Isang reporter. "Mr. Elias Cruz?" tanong nito. "Gusto ko lang sanang kunin ang panig ninyo, ang kwento ninyo. Ang kwento ng isang simpleng janitor at ng isang mayamang CEO. Wala po akong sasabihin." Matigas na sagot ni Elias. Akmang isasara na ang pinto. "Teka lang." Pigil ng reporter. Iniharang ang kanyang paa. "Alam naming biktima ka lang dito. Gusto ka naming tulungan. At handa kaming magbayad para sa kwento mo." Inilabas nito ang isang sobre. 50,000 cash. "Sabihin mo lang lahat. Kung paano kanya nilapitan, kung ano ang mga pinag-usapan ninyo, lahat ng detalye. Pwede nating gawing mas malaki pa yan kung maganda ang kwento." Natigilan si Elias. 50,000 piso. Napatingin siya sa lamesa kung saan nakapatong ang mga bill. Pagkatapos, napatingin siya sa kanyang natutulog na ina. Ang perang iyon ay hindi lang pera. Iyon ay gamot. Iyon ay ginhawa. Iyon ay marahil ang buhay ng kanyang ina. Kailangan lang niyang magsalita. Kailangan lang niyang ibenta ang mga sandaling iyon, ang mga kwentuhan, ang mga ngiti, ang adobo, ang tinola. Ang alaala ng isang babaeng sa tingin niya ay totoo sa kanya. Kailangan niyang gawing isang maruming tsismis, ang tanging magandang bagay na nangyari sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Bigla, naaalala niya ang nangiti ni Ma'am Sabrina. Hindi ang namamangiti ng isang CEO, kundi ang nangiti ng isang taong nakahanap ng kakampi. Huminga siya ng malalim at nang muli siyang tumingin sa reporter, wala nang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. "Pasensya na po," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. "Pero hindi po mabibili ang dignidad ng nanay ko at ang alaala ng isang mabuting tao." Isinara niya ang pinto. Malamig sa loob ng server room. Ang tanging ingay ay ang sabay-sabay na ugong ng daan-daang computer server, parang isang kuyog ng mga bubuyog na gawa sa metal. Ang hangin ay amoy alikabok at kuryente. Ito ang utak ng De Leon Tower, isang lugar na bihira lang pasukin ng tao, isang lugar na walang mga bintana at walang kamera. Ang perpektong lugar para magtago. Nakatayo si Sabrina sa likuran ni Art Figueroa, ang pinuno ng IT, habang nakaupo ito sa harap ng isang monitor. Si Art ay isang lalaking nasa edad 50 na. Medyo manipis na ang buhok, pero ang kanyang mga daliri ay gumagalaw sa keyboard na may bilis at katiyakan ng isang concert pianist. "Narito? Sab?" Sabi ni Art, hindi inaalis ang tingin sa screen. Tinatawag siya nitong Sab kapag silang dalawa lang, isang paalala ng mga panahong naglalaro pa siya sa opisina ng kanyang ama, habang si Art ay isa pa lamang batang computer technician. Itinuro nito ang 2 linya ng code na naka-highlight sa pula. Tingnan mo ang timestamp, ang file na ginamit nilang ebidensya laban sa bata. Yung log na nagpapakitang pumasok siya sa server, ginawa ito ng 3:45 ng madaling araw. Tumango si Sabrina. "Okay?
Pero ang sinasabi nilang oras ng pag-access ni Elias sa server, patuloy ni Art, ay 3:30, 15 minuto mas maaga. Napahawak si Sabrina sa bibig. Teka, ibig sabihin. Tumingin sa kanya si Art sa unang pagkakataon. Ang kanyang mga mata sa likod ng makapal na salamin ay seryoso. Ibig sabihin, paano ka makakagawa ng ebidensya ng isang krimen na hindi pa nangyayari? Binaliktad nila. Nilikha muna nila ang pekeng ebidensya bago nila ito ipinasok sa sistema gamit ang ID ng bata. It was a setup. Mula sa simula. Isang setup. Ang salitang iyon ay nagbigay ng kumpirmasyon sa lahat ng nasa isip ni Sabrina. Isang alon ng galit at ginhawa ang sabay na dumaloy sa kanya. Galit dahil sa ginawa nila. Ginhawa dahil napatunayan niyang tama ang kanyang pakiramdam. Hindi siya nagkamali sa pagtitiwala kay Elias. Kaya mo bang malaman kung sino ang gumawa nito, Art? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng determinasyon. Mas mahirap yan. Ang gumawa nito ay magaling. Gumamit siya ng multiple proxies para itago ang IP address niya. Pero, ngumisi si Art. Lahat ng magagaling, nagkakamali kapag nagmamadali. Bumalik ang mga daliri ni Art sa keyboard, mas mabilis ngayon. Parang pianistang hinahabol ng oras, ang mga linya ng code ay dumaloy sa screen. Nakatingin lang si Sabrina, ang kanyang puso ay kumakabog sa bawat pag-click ng keyboard. Ito na yon, ang laban. Okay, nakakita ako ng isang bagay, sabi ni Art. Sa sobrang pag-iingat niyang itago ang sarili niya, gumawa siya ng isang maliit na butas sa firewall para sa sarili niyang access. Isang backdoor. Marahil ay para madali niyang mabura ang lahat ng bakas pagkatapos. Arogante. Kaya mo bang pasukin? Subukan natin. Ang sumunod na 5 minuto ay ang pinakamahabang 5 minuto sa buhay ni Sabrina. Pinanood niya habang sinusubukan ni Art na basagin ang digital na pader na itinayo ng kung sino man hanggang sa access granted. Isang bagong window ang bumukas. Isang file system. Ang personal server ng taong gumawa ng patibong. Nasa loob na tayo, bulong ni Art. Sinimulan nilang tingnan ang mga folder. Karamihan ay mga ordinaryong file lang. Ngunit isang folder name ang nakakuha ng kanilang pansin. Isang pangalan na parang isang sampal sa mukha ni Sabrina, De Leon Legacy Fund. Buksan mo yan, utos ni Sabrina. Ang kanyang boses ay nanginginig. Binuksan ito ni Artin at bumungad sa kanila ang lahat. Hindi lang ito tungkol kay Elias. Ito ay mas malaki, mas malala. Mga spreadsheet ng mga bank transfer patungo sa mga offshore account, mga pekeng invoice mula sa mga shell corporation, mga plano kung paano unti-unting ililipat ang pondo ng kumpanya palabas bago ang IPO na mag-iiwan ng isang halos bangkaroteng kumpanya sa mga bagong investor. Ito ay isang sistematikong pagnanakaw, milyon-milyong dolyar, at lahat ng digital signature, lahat ng bakas, ay iisa lang ang tinuturo. Victor Ramos. Napatakip si Sabrina sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi paniniwala. Ang mga numero sa screen ay nagsimulang lumabo. Hindi na niya nakikita ang mga ito. Ang nakikita na lang niya ay ang lalim ng galit at paghihiganti ni Victor. Ang plano nito ay hindi lang para sirain siya o ang kumpanya. Ang plano nito ay burahin ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang ama at dumura sa puntod nito. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang buong katawan. Isang katotohanang mas masakit pa sa pagkakanulo. Nilingon niya ang refleksyon ng sarili sa madilim na screen ng monitor sa tabi niya. Hindi lang si Elias ang gusto mong sirain, bulong niya sa kawalan. Gusto mong sirain ang lahat. Ang biyahe pabalik mula sa server room patungo sa kanyang opisina sa ika-8 na palapag ay parang isang pag-akyat mula sa impyerno. Dala-dala ni Sabrina
ang isang maliit at itim na USB drive sa kanyang kamay. Hawak ito na parang isang granada. Sa loob ng maliit na bagay na yon ay ang katotohanan. Isang katotohanang may kapangyarihang magpasabog sa lahat ng bagay na binuo niya. Pagpasok niya sa kanyang opisina, isinara niya ang pinto at nilock ito. Ang katahimikan ay sumalubong sa kanya, ngunit mas maingay pa ito kaysa sa ugong ng mga server. Ang bawat anino sa silid ay tila nagiging isang multo ng nakaraan, isang paalala ng kanyang mga kabiguan. Umupo siya sa kanyang upuan, ang tronong pinaghirapan niya, at inilapag ang USB drive sa ibabaw ng makintab na mesa. Napakaliit nito tingnan sa gitna ng kalawakan ng mahogany. Ngunit ang bigat nito ay parang bigat ng buong mundo. Alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin, ang tamang gawin. Ipakita ang ebidensya sa board. Ibigay ito sa mga awtoridad. Linisin ang pangalan ni Elias at ipadala si Victor sa lugar kung saan siya nararapat. Pero alam din niya ang kapalit. Kung gagawin niya ito, sasabog ang isang iskandalo na hindi pa nakikita sa kasaysayan ng Philippine Stock Exchange. Ang IPO, ang pinaghirapan niya sa loob ng 3 taon, ang magiging katibayan ng kanyang galing bilang isang CEO, ay magiging abo. Ang De Leon Corporation, ang legacy ng kanyang ama, ay babagsak. Ang tiwala ng mga investor ay mawawala. Libu-libong empleyado ang maaaring mawala ng trabaho. At siya ang tatanghaling CEO na nagpabagsak sa sarili niyang kumpanya. Mawawala sa kanya ang lahat. Ang kanyang posisyon, ang kanyang reputasyon, ang lahat ng bagay na isinakripisyo niya sa kanyang buhay personal para makamit. O, maaari siyang manahimik. Maaari niyang itago ang USB drive na ito. Hayaan ang IPO na magpatuloy. Hayaan si Victor na magtagumpay sa pagpapatalsik sa kanya. Pagkatapos, kapag CEO na si Victor, maaari niyang gamitin ang ebidensyang ito para sirain naman si Victor. Isang power play, isang laro ng chess, kung saan isasakripisyo niya ang isang pawn, si Elias, para maprotektahan ang reyna. Iyon ang gagawin ng isang matalinong CEO. Iyon ang gagawin ng isang taong natuto mula sa pagkakamali ng kanyang ama. Mahina ka sa pagpili ng tao. Napatingin siya sa malaking litrato ng kanyang ama na nakasabit sa dingding. Si Ricardo de Leon, sa kanyang kabataan, nakangiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangarap at tiwala. Ang kahinaan niya ay ang kanyang puso. Masyado siyang nagtiwala. Pero, iyon din ang kanyang kalakasan. Ang kanyang ama ay isang taong may prinsipyo. Isang taong mas pipiliin ang tama kaysa sa madali. Ano kaya ang gagawin nito kung siya ang nasa posisyon niya ngayon? Bumalik sa kanyang isipan si Elias, ang kanyang nahihiyang ngiti. Ang kanyang mga kwento tungkol sa ina niya. Ang paraan ng pagbigkas niya ng pangalan niya, Ma'am Sabrina, na may halong paggalang at init. Ang tingin sa mga mata nito habang kinakaladkad siya palabas. Isang inosenteng tao. Isang mabuting tao. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang abiso mula sa kanyang kalendaryo. Final board meeting. Vote of no confidence. 10:00 a.m. Mayroon na lamang siyang 1 oras. Tumayo si Sabrina at lumapit sa bintana. Ang Makati ay nasa kanyang paanan. Ang kaharian na ipinagtatanggol niya. Ang toring naging kanyang kulungan. Ano ang mas mahalaga? Ang turing ito, nagawa sa salamin at bakal, o ang dangal ng isang taong nagpakita sa kanya kung paano muling ngumiti? Ang legacy na nakasulat sa stock market o ang legacy ng pagiging isang mabuting tao? Hindi po mabibili ang dignidad ng nanay ko at ang alaala ng isang mabuting tao. Naisip niya, kung narinig lang niya si Elias na sinasabi iyon mismo ang sasabihin niya. Sa sandaling iyon, naglaho ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan, nawala ang takot,
Nawala ang kalkulasyon. Ang natira na lamang ay isang malinaw at matatag na desisyon. Bumalik siya sa kanyang mesa at binuksan ang kanyang laptop. Kinuha niya ang USB drive at isinaksak ito. Kinopya niya ang lahat ng file. Gumawa siya ng isang bagong email. Ang mga tatanggap, ang buong listahan ng board of directors, ang mga pangunahing investor, at ang email address ng news desk ng pinakamalaking business journal sa bansa. Ang subject, ang katotohanan tungkol sa De Leon Corporation. Nagsimula siyang mag-type. Isinalaysay niya ang lahat. Ang patibong kay Elias, ang kasaysayan ng pamilya Ramos, ang pagnanakaw na ginawa ni Victor. Pagkatapos, inattach niya ang lahat ng ebidensya mula sa USB drive. Ang kanyang daliri ay nakatapat sa send button. Nanginginig ito. Ito na yon. Ang pagpindot sa button na ito ay katulad ng pagpindot sa isang self-destruct button. Mawawala ang lahat. Huminga siya ng malalim. Hindi lahat. Ang mawawala ay ang korona, ang trono, ang kulungan. Ang matitira ay si Sabrina at pinindot niya ito. Inayos ni Victor Ramos ang kanyang kurbata habang nakatingin sa sarili niyang refleksyon sa salaming pader ng hallway. Perpekto. Walang kahit isang gusot sa kanyang mamahaling suit, walang kahit isang hibla ng buhok na wala sa lugar. Amoy tagumpay. Naglakad siya patungo sa conference room na may kumpiyansa ng isang haring malapit ng koronahan. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay matatag at may bigat. Ngayong umaga, babagsak si Sabrina De Leon. At sa wakas, ang trono na dapat ay para sa kanyang ama ay mapapasa kanya. Pagpasok niya sa silid, lahat ng miyembro ng board ay naroon na. Tahimik na naghihintay. Ang kanilang mga mukha ay balisa. Mabuti. Dapat lang silang kabahan. Umupo siya sa silyang katabi ng bakanteng upuan sa pinakadulo ng mesa, ang upuan ng CEO. Tiningnan niya ito. Napakaliit na lang na distansya. Maya-maya lang, siya na ang uupo diyan. Good morning. Simula niya, ang kanyang boses ay malakas at puno ng awtoridad. Nandito tayo ngayon para sa isang napakahalagang desisyon. Isang desisyon na huhubog sa kinabukasan ng De Leon Corporation. Panahon na para alisin ang isang pinunong naglalagay sa peligro sa buong kumpan. Bzz, bzz, bzz. Natigil siya sa pagsasalita. Isang sabay-sabay na ugong. Ang tunog ng 10 cellphone na sabay-sabay na nag-vibrate sa ibabaw ng mahogany na mesa. Nagkatinginan ang mga board members. Naguguluhan. Napakunot ang noo ni Victor. Isang iritasyon. Sino ang naglakas loob na gambalain ang kanyang sandali ng tagumpay? Pagkatapos, nakita niya ang screen ng cellphone ng katabi niya. Isang email mula kay Sabrina De Leon. At ang subject, ang katotohanan tungkol sa De Leon Corporation. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang likod. Mabilis niyang kinuha ang sarili niyang telepono. Naroon din ang email. Nanginginig ang kamay niyang pinindot ito. Binasa niya ang unang talata, pagkatapos ang pangalawa. At habang nagbabasa siya, unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ang mga salita, setup, frame up, Ramos family history, financial fraud, ay parang mga suntok na sunod-sunod na tumatama sa kanyang mukha. At pagkatapos, nakita niya ang mga attachment, mga spreadsheet, mga kopya ng bank transfer, ang buong laman ng kanyang personal server, ang buong plano niya, nakalantad para makita ng lahat. Ang buong silid ay tila umikot at lumiit. Ang mga bulungan ng board members ay naging malakas na sigawan ng gulat at galit. Ano ito, Victor? Pagnanakaw ito. My God, the IPO is dead. Clack. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay nagpatahimik sa lahat. Pumasok si Sabrina De Leon. Hindi siya mukhang talunan. Hindi siya mukhang isang reynang napabagsak. Nakatayo siya ng tuwid. Ang kanyang mukha ay kalmado. At ang kanyang mga mata
ay nag-aapoy sa isang determinasyon na hindi pa nakikita ni Victor kailanman. Sabrina, sabi ni Victor, ang kanyang boses ay basag. Anong ginawa mo? Sinira mo ang lahat. Kasama ka sa sisirain nito. Tanga ka ba? Naglakad si Sabrina palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabagal at may layunin. Huminto siya sa kanyang harapan. Ang akala mo, Victor, ang kumpanyang ito, ang gusto kong protektahan? Mahinang sabi ni Sabrina, sapat lang para marinig nilang dalawa. Ang pinoprotektahan ko ay ang legacy ng tatay ko. At ang legacy niya ay hindi tungkol sa pera o sa mga gusaling ito. Tungkol ito sa dangal. Dangal? Tumawa si Victor nang walang saya. Ang tatay mo ang nagnakaw ng dangal ng tatay ko. Binabawi ko lang kung ano ang dapat sa amin. Umiling si Sabrina. Ang ginawa mo ay hindi pagbawi, pagnanakaw to. At ito. Tumingin siya sa mga nagkakagulong miyembro ng board. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin kay Victor. At sa mga mata nito ay may isang bagay na mas matalim pa sa galit. Katarungan. Ito ay para sa tatay ko. Sa sandaling iyon, muling bumukas ang pinto ng conference room. Hindi ito isang board member. Hindi ito isang sekretarya. Dalawang lalaki ang pumasok, nakasuot ng ordinaryong damit, ngunit ang kanilang kilos ay hindi pangkaraniwan. Dumiretso sila sa gitna ng silid. Ang kanilang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao. Lumapit sila kay Victor. Mr. Victor Ramos? Tanong ng isa sa mga lalaki. Ang kanyang boses ay kalmado at opisyal. National Bureau of Investigation po. Kailangan niyo pong sumama sa amin. Ang balita ng pag-aresto kay Victor Ramos at ang pagsabog ng eskandalo sa De Leon Corporation ay kumalat na parang wildfire. Ito ang laman ng bawat pahayagan, bawat news channel, bawat usapan sa mga kapihan sa buong financial district. Ang IPO ay opisyal ng kinansela. Ang stock market ay nagulo. Ang toreng itinayo ng pamilya De Leon ay nayanig hanggang sa pundasyon nito. Ngunit sa loob ng ika-orpendibo na palapag, sa opisina ng CEO, mayroong isang kakaibang katahimikan. Nakatayo si Sabrina sa gitna ng silid, napapaligiran ng mga kahon. Sa loob ng isang linggo, ito ang kanyang naging gawain. Ang dahan-dahang pag-alis ng lahat ng bakas ng kanyang buhay sa loob ng toreng ito. Inilalagay niya sa kahon ang mga picture frame, mga libro, mga tropo, mga simbolo ng isang buhay na ngayon ay tila pag-aari na ng ibang tao. Formal na siyang nagbitiw sa pwesto 2 araw na ang nakalipas. Tinanggap ito ng bagong interim board ng walang anumang pagtutol. Para sa kanila, isa siyang bayani at siya ring kontrabida. Ang nagligtas sa kumpanya mula sa mas malaking pinsala. Ngunit siya rin ang naglantad ng kanilang kahinaan sa buong mundo. Ngunit habang isinasalansan niya ang huling libro sa kahon, wala siyang naramdamang panghihinayang, wala siyang naramdamang pagkatalo. Ang naramdaman niya ay kalayaan. Sa bawat bagay na inilalagay niya sa kahon, parang may isang mabigat na kadena na natatanggal mula sa kanyang mga balikat. Ang bigat ng pagiging isang De Leon. Ang bigat ng pagpapatakbo ng isang imperyo. Ang bigat ng pamumuhay sa ilalim ng anino ng kanyang ama. Kinuha niya ang huling bagay sa kanyang mesa. Isang maliit at simpleng picture frame. Ito ay isang larawan niya. Noong siya ay 10 taong gulang, nakangiti ng malapad, walang anumang bakas ng bigat ng mundo sa kanyang mga mata. Sa tabi niya ay ang kanyang ama, nakayakap sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamahal. Hinalikan niya ang salamin ng litrato at maingat itong inilagay sa kanyang personal na bag. Ito lang ang mahalaga. Isinara niya ang huling kahon at tinapik ito. Tapos na. Naglakad siya patungo sa kanyang mesa sa huling pagkakataon at inilapag ang kanyang CEO access card, ang susi sa kaharian. Tinitigan niya ito sandali. Ang pangalan niya, Sabrina De Leon, at ang titulo, Chief Executive Officer. Dati,
Ang mga salitang yun ang bumubuo sa kanyang pagkatao. Ngayon, mga salita na lang ang mga ito. Tumalikod siya at naglakad palabas ng opisina, hindi na lumingon pa. Pagbaba niya sa lobby, ang mga empleyadong nakakakita sa kanya ay humihinto. Ang ilan ay yumuyuko bilang paggalang. Ang ilan ay tumitingin sa kanya ng may pagtataka. Ang ilan ay nagbubulungan. Hindi niya sila pinansin. Sa halip, ang mga mata niya ay napako sa isang lalaki, si Art Figueroa, na naghihintay sa kanya malapit sa pinto. "Sigurado ka na ba dito, Sab?" tanong ni Art. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ngumiti si Sabrina, isang totoong nangiti. "Mas sigurado pa ako kaysa dati, Tito Art." Niyakap niya ang matanda. "Salamat sa lahat." "Ingat ka, anak," bulong ni Art. Paglabas niya ng De Leon Tower, ang mainit na hangin ng Makati ay sumalubong sa kanya. Huminga siya ng malalim. Amoy polusyon, amoy pagkain mula sa mga street vendor, amoy buhay. Tumingala siya sa toreng naging kanyang tahanan at kulungan sa loob ng maraming taon. Mula sa labas, mukha pa rin itong matatag at makapangyarihan. Ngunit alam na niya ngayon na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa taas ng isang gusali. Hindi siya sumakay sa kanyang company car na naghihintay. Sa halip, nagsimula siyang maglakad. Walang direksyon, walang plano. Pagkatapos ng ilang kanto, pumara siya ng taxi. "Saan po tayo, ma'am?" tanong ng driver. Nag-isip si Sabrina sandali. Ngayon, mayroon na lang siyang isang misyon, isang bagay na kailangan niyang gawin para tuluyang makalaya. "Sa Quezon City po," sabi niya. "Sa may bandang Commonwealth." Sinabi niya ang address ng isang maliit na eskinita. Isang address na nakuha niya mula sa employee file ni Elias bago niya ito ipinabura sa sistema. Pagdating sa lugar, bumaba siya. Ang mundo dito ay ibang-iba sa Makati. Ang mga bahay ay magkakadikit, ang mga kalye ay masikip, at ang hangin ay puno ng tunog ng mga batang naglalaro at mga nagtatawa ng magkakapitbahay. Nagtanong-tanong siya. "Excuse po, alam niyo po ba kung saan nakatira ang pamilya Cruz?" Yung anak po ay si Elias. Isang matandang babae na nagwawalis sa harap ng kanyang bahay, ang tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa. "Ah, si Elias. Yung na-TV. Bakit mo siya hinahanap, ineng?" "Kaibigan po." Simpleng sagot ni Sabrina. Itinuro ng matanda ang isang direksyon. "Doon. Pero wala na sila dyan. Lumipat na. Nabalitaan ko, nagtatrabaho na raw si Elias ngayon doon sa maliit na kapihan sa kanto." Nagpasalamat si Sabrina at sinundan ng direksyon. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mas mabilis. At doon, sa dulo ng kalye, nakita niya ito. Isang maliit at simpleng coffee shop na may pangalang Kapihan ni Lita. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang lumapit. Sumilip siya sa salaming bintana. Sa loob, may isang lalaking nakatalikod, abala sa pagpupunas ng isang mesa. Nakasuot ito ng simpleng puting t-shirt at apron. Kahit nakatalikod, kilala niya ito. Ito si Elias. Ang amoy ng bagong giling na kape barako ay ang pabango ng bagong buhay ni Elias. Ito ang una niyang naaamoy sa umaga at ang huli bago siya umuwi sa gabi. Isang amoy na simple, matapang at totoo. Kabaliktaran ng artipisyal na pabango at malamig na hangin sa ikapatrantido na palapag. Dito sa Kapihan ni Lita, hindi siya isang anino. Dito, siya si Kuya Elias, ang tagatimpla ng pinakamasarap na kape sa buong Commonwealth. "Elias, isang order ng ensaymada." "Dalhin mo sa table 3? Sigaw ni Aling Lita, ang may-ari ng kapihan, mula sa kusina. "Opo, tita," sagot niya. Habang nagpupunas ng counter, masaya siya rito. Ang sahod ay hindi kalakihan, pero sapat. Ang trabaho ay nakakapagod, pero may dignidad. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang kanyang ina ay unti-unti nang lumalakas.
Nang lumabas ang balita at nalinisan ang kanyang pangalan, parang nabunutan ito ng tinik sa dibdib. Ang gamot na pinakamabisa pala sa lahat ay katarungan. Kring! Tumunog ang maliit na kampana sa ibabaw ng pinto. Hudyat na may bagong pasok na customer. Nakayuko pa rin si Elias, abala sa pag-aayos ng mga tasa. Good morning po. Isang order po ng automatiko niyang bati. Hindi pa tumitingin. Hindi sumagot ang customer. Nagtaka si Elias. Itinaas niya ang kanyang ulo at ang mundo niya ay huminto. Nakatayo sa harap niya ang isang babae. Nakasuot ito ng simpleng puting blouse at maong na pantalon. Ang kanyang buhok ay nakalugay lang, hinahangin ng luma, ngunit masipag na electric fan ng kapihan. Wala itong kolorete sa mukha, walang mamahaling alahas, walang bakas ng kapangyarihan o karangyaan. Pero kilalang kilala niya ang mga matang iyon. Nabitawan ni Elias ang basahan na hawak niya. Bumagsak ito sa sahig na may mahinang tunog. Ma'am? Sabrina? Si Sabrina de Leon ay nakatayo sa gitna ng maliit na kapihan, tila isang anghel na naligaw ng langit. Lahat ng customer sa loob ay napatingin sa kanila. Ang ingay ng mga kutsara at tawanan ay biglang naglaho. Lumapit si Sabrina sa counter. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Elias. May nakita siyang lungkot, hiya, at isang bagay na hindi niya maipaliwanag sa mga mata nito. Elias, ako. Nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay mahina. Ako, pasensya na. Ang simpleng mga salitang yon, pasensya na, ay naglalaman ng lahat. Sa kanyang pananahimik, sa kanyang pag-aalinlangan, sa lahat ng kahihiyang dinanas ni Elias. Umiling si Elias. Dahan-dahan niyang pinulot ang basahan mula sa sahig. Ma'am, hindi po kayo dapat humingi ng tawad. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Ako po dapat ang magpasalamat sa inyo. Nakita niya ang lahat sa balita. Nakita niya kung paano nito isinakripisyo ang lahat para lang itama ang isang pagkakamali. Para sa kanya, isang janitor. Halika po, sabi ni Elias, lumabas mula sa likod ng counter. Umupo po muna kayo. Iginiya niya ito sa isang maliit na mesa sa may bintana, malayo sa mga matang mapanuri ng ibang customer. Kumuha siya ng 2 tasa at isang pitzel ng mainit na kape. Naupo sila, magkaharap. Walang matataas na gusali sa kanilang pagitan. Walang makakapal na salamin. Tanging isang maliit na mesang kahoy lang. Kamusta na po kayo? Basag ni Elias sa katahimikan. Ngumiti si Sabrina, isang maliit at pagod ng ngiti. Okay lang, mas malaya. Kamusta na ang nanay mo? Tanong naman nito sa kanya. Gumuhit ang isang malapad ng ngiti sa labi ni Elias. Mabuti na po. Malakas na po ulit siyang magluto ng adobo. Nagtawanan sila, isang mahinang tawa na puno ng mga bagay na hindi masabi. Nagkwentuhan sila tungkol sa kapihan, tungkol sa mga pangarap ni Aling Lita, tungkol sa plano ni Sabrina na magbakasyon muna sa probinsya. Mga simpleng bagay, walang kinalaman sa stocks, sa IPO, o sa mga board meeting. Habang nagkukwento si Sabrina, napansin ni Elias ang pagbabago. Ang dating tensyon sa mga balikat nito ay wala na. Ang dating lamig sa mga mata nito ay napalitan ng init. Salamat po ulit sa lahat, Ma'am Sabrina, sabi ni Elias, puno ng sinseridad. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata nito ay seryoso. Dahan-dahan, iniabot nito ang kamay at hinawakan ang ibabaw ng kamay niya na nakapatong sa mesa. Elias, sabi nito, ang boses ay mahina ngunit malinaw. Sabrina. Just Sabrina. Natigilan si Elias. Tinitigan niya ito. Sa ilalim ng sinag ng araw na tumatagos sa bintana ng kapihan, sa unang pagkakataon, hindi ang CEO ng De Leon Corporation ang nakita niya. Ang nakita niya ay si Sabrina. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang nakita rin siya nito. Hindi bilang isang janitor, kundi bilang si Elias.
Gabi na. Ang mga huling customer ay isa-isa nang umalis. Ang dating masiglang ingay ng kapihan ni Lita ay napalitan na ng isang payapang katahimikan na binabasag lamang ng mahinang tunog ng isang lumang radyo na tumutugtog ng kundiman. Nakatayo si Sabrina sa likod ng counter. Hawak ang isang basahan. Pinupunasan ang mga platito habang pinapatuyo naman ni Elias ang mga tasa. Hindi siya umalis. Nang magsimula nang magligpit si Elias para sa pagsasara, hindi siya nagpaalam. Sa halip, tinanggal niya ang kanyang maliit na bag, itinali ang kanyang buhok, at nagtanong, "Saan ako pwedeng tumulong?" Nagulat si Elias noong una, ngunit hindi na siya tumanggi. May isang bagay na tama at natural sa eksenang ito. Silang dalawa, nagtatrabaho ng magkatabi, sa ilalim ng malabong ilaw ng kapihan. Gumagalaw sila na may hindi sinasabing ritmo. Kapag kinuha ni Elias ang isang upuan para itaas sa mesa, nandoon na si Sabrina para punasan ang ilalim nito. Kapag winawalis ni Elias ang sahig, inaayos naman ni Sabrina ang mga lalagyan ng asukal sa bawat mesa. Walang utos, walang salita. Tanging pangunawa. Alam mo, sabi ni Sabrina habang pinupunasan ng isang mesa, sa buong buhay ko, ngayon lang yata ako naglinis ng pinagkainan ng iba. Napangiti si Elias. Kumusta naman po ang pakiramdam? Huminto si Sabrina sa pagpunas at nag-isip. Masarap sa pakiramdam. Totoo. Nang matapos na nilang linisin ang lahat, iisang bagay na lang ang natira. Isang malaki at lumang salamin na nakasabit sa dingding. Ang salitang kapihan ni Lita ay nakapinta sa itaas nito sa magandang sulat kamay. May mga bakas ito ng alikabok at mga mantsa ng tubig ulan. "Ako na dyan," sabi ni Elias. Kumuha siya ng isang malinis na basahan at bote ng panlinis. Nagsimula siyang magpunas. Ang bawat pahid ng basahan ay unti-unting nag-aalis sa dumi at dahan-dahang inilalantad ang imaheng nasa likod nito. Tumayo si Sabrina sa tabi niya, tahimik na nanonood. Habang lumilinaw ang salamin, isang imahe ang nabuo. Ang refleksyon ng kapihan sa gabi. Tahimik, simple, at payapa. At sa gitna nito, ang refleksyon ng dalawang tao. Isang lalaki at isang babae. Hindi isang CEO at isang janitor. Hindi isang mayaman at isang mahirap. Tanging dalawang tao lamang na nakatayo ng magkatabi, magkapantay. Huminto si Elias sa pagpupunas. Tinitigan niya ang kanilang refleksyon. Naalala niya ang mga gabing nagpupunas siya ng mga salamin sa ikapatpantapudo na palapag. Dati, ang nakikita lang niya ay ang sarili niyang refleksyon. Isang aninong maliit at nag-iisa. At sa likod niya ay ang isang malamig at malawak na mundo na hindi niya maabot. Ngayon, habang nakatingin siya sa lumang salamin na ito, hindi na siya nag-iisa sa refleksyon. Naramdaman niya ang isang mainit na kamay na dahan-dahang dumantay sa ibabaw ng kanyang kamay na may hawak na basahan, si Sabrina. Nakatayo ito sa tabi niya, nakatingin din sa salamin. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng bumbilya. Dati, bulong ni Sabrina. Kapag tumitingin ako sa salamin sa opisina, ang nakikita ko lang ay ang CEO. Ang lahat ng kailangan kong gawin. Ang lahat ng kailangan kong patunayan. Tumingin ito sa refleksyon nilang dalawa. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngayon, sa wakas, nakikita ko na ulit ang sarili ko. Hindi na nagsalita si Elias. Wala nang kailangang sabihin. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kamay nito. Ilang sandali silang nanatiling ganoon, nakatayo sa harap ng salamin, magkahawak kamay, sa gitna ng tahimik na kapihan. Pagkatapos, sabay silang tumalikod at naglakad patungo sa pinto. Pinatay ni Elias ang mga ilaw at isinara ang pinto ng kapihan. Sabay silang humakbang palabas sa ilalim ng mga bituin at ng mainit na liwanag mula sa mga poste sa kalye ng Quezon City. Walang makintab na kotse na naghihintay, walang mga security guard na
nakabantay. Tanging silang dalawa lang. Sa Makati, ang mga salamin ay nagpapakita ng kung ano ang mayroon ka. Sa Quezon City, ipinakita nito kung sino ka talaga. At habang nagsisimula silang maglakad sa tahimik na kalye, magkatabi, hindi nila alam kung saan sila pupunta. Ngunit sa unang pagkakataon, pareho nilang naramdaman na sila ay pauwi na. Makalipas ang 1 taon, ang amoy sa loob ng kapihan ni Lita ay hindi na lang puro kape. Ngayon, mayroon ng halong amoy ng bagong lutong pandesal at tinunaw na mantikilya. Ang dating maliit na pwesto ay nadugtungan na sa likod. Mayroon ng maliit na garden kung saan pwedeng magkape ang mga customer sa ilalim ng isang puno ng mangga. Hindi na rin lang si Elias ang nag-iisang barista. Elias, anak, pakidala na itong mainit na pandesal kay Gingala Reyes sa table 2. Paborito niya yan, sabi ng isang masiglang boses. Si Nanay Elia, ang ina ni Elias. Magaling na ito. Ang dating maputlang muka ay napalitan na ng malusog na pamumula. Siya na ngayon ang reyna ng kusina ng kapihan, ang gumagawa ng mga paboritong tinapay at merienda ng mga parokyano. Nakatayo siya doon, nakasuot ng apron na may burdang nanay ng lahat. Isang regalo mula sa mga regular na customer. Ngumiti si Elias at kinuha ang basket ng pandesal. Opo, Nay. Habang naglalakad siya pabalik sa counter, napatingin siya sa isang mesa sa sulok. Nakaupo doon si Sabrina, seryosong nakatingin sa isang laptop. Ngunit ang nasa screen ay hindi stock market figures o corporate projections. Ito ay isang spreadsheet ng inventory ng kape at mga plano para sa isang maliit na reading corner para sa mga bata. Napansin ni Sabrina ang kanyang pagtingin at ngumiti ito. Isang ngangiting abot hanggang sa mga mata, isang ngangiting hindi na kailanman nakita ng mga board members sa Makati. Itinuro nito ang screen. Sabi sa P&L statement natin, pwede na tayong bumili ng mas maraming libro para sa mga bata. Tumawa si Elias. P&L statement? Akala ko ba iniwan mo na ang Makati? Iniwan ko ang Makati, hindi ang utak ko. Biro ni Sabrina. Lumapit ito sa counter at tumabi sa kanya. Tsaka, dito, hindi numero ang tinitingnan ko, kundi mga tao. Iyon ang naging papel ni Sabrina sa kapihan. Gamit ang kanyang talino sa negosyo, tinulungan niya si Aling Lita na palaguin ang maliit na pangarap nito. Hindi siya nag-invest ng malaking pera. Ang ipinuhunan niya ay ang kanyang oras, kaalaman at puso. Siya ang gumawa ng business plan, siya ang nakipag-usap sa mga supplier, at siya ang nagdisenyo ng bagong garden area. Gusto mo ng kape? Tanong ni Elias, habang sinisimulan ng ihanda ang paborito nitong timpla. Mula sa kamay mo? Lagi. Sagot ni Sabrina, sumasandal sa counter. Pinapanood ang bawat galaw ni Elias. May isang komportabling katahimikan sa pagitan nila habang nagtitimpla si Elias. Isang katahimikang puno ng pagkakaintindihan at pagmamahal na nabuo sa loob ng 1 taon ng mga simpleng araw, mga araw ng paggising ng maaga, pagbubukas ng kapihan, pagngiti sa mga customer, at pagsasara ng pinto sa gabi ng magkasama. Nang iabot ni Elias ang tasa, ang kanilang mga daliri ay nagdikit. Isang pamilyar na kuryente, isang init na hindi na nila pinagtatakhan. Naaalala mo ba yung lumang salamin? Biglang tanong ni Sabrina. Napatingin si Elias sa salamin na nakasabit pa rin sa dingding, mas malinis at mas makintab na ngayon. Oo naman. Tumingin tayo ulit, sabi ni Sabrina. Naglakad sila at tumayo sa harap nito, magkatabi. Ang refleksyon na bumalik sa kanila ay hindi na lang refleksyon ng 2 tao. Nakita nila si Nanay Elia na masayang nag-aayos ng mga tinapay sa likod. Nakita nila si Aling Lita na nakikipagtawanan sa isang customer. Nakita nila ang mga batang nagbabasa sa bagong reading corner. Nakita nila ang isang komunidad, isang pamilya. Hinawakan ni Sabrina ang kamay ni Elias. Noong una tayong tumingin dyan, sabi niya, nakita natin kung sino tayo. Ngayon,
Tumingin siya kay Elias. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Nakikita ko na kung ano ang pwede nating buuin ng magkasama. Ito, bulong ni Elias. Hinigpitan ng hawak sa kamay nito. Ito na ang totoo nating legacy. Hindi ito legacy na nakasulat sa stock market o sa pangalan ng isang gusali. Ito ay isang legacy na naaamoy sa bawat tasa ng kape, nararamdaman sa bawat ngiti ng mga taong nakahanap ng isang lugar na matatawag nilang kanlungan. Sa harap ng salamin, sa gitna ng kanilang munting mundo, hindi na sila tumingin sa refleksyon. Tumingin sila sa isa't isa. At sa mga mata nila, natagpuan nila ang tahanan.